sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Miyerkules na tayo ngayon, December 11, 2024. Bilis talaga ng panahon, 13 days bago magbispiras ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, PBOX pinaghahandaan ang mas matinding pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Tulong sa mga apektado ng pagsabog ng Mount Kanlaon, tiniyak naman ng Pangulong BBM. House panel nagpasaklolo na sa PSA para maberipika ang halos 2,000 pangalan na nakatanggap ng confidential fund mula kay Vice President Inday Sara Duterte. Kamara umalma sa mataas na presyo ng bigas kahit ibinabana ang taripa at meron pang sobrang supply. 10 kumpanya nasa blacklist na ng Department of Agriculture dahil sa smuggling at illegal na pagnenegosyo. Civil cases naman laban sa mga Marcos at Crony ibinasura ng Sandigan Bayan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng mga balita. Namumurong itaas sa Alert Level 4 ang status ng Bulkang Kanlaon na ngayon ay nasa ilalim ng Alert Level 3. Sinabi ni National Disaster Risk Reduction and Management Council Chair at Defense Secretary Gilbert Chidoro Jr. 3 linggo nilang tututukan ng bulkan. Pinaghahandaan na nila ang posibilidad na itaas ito sa Alert Level 4. Kung sakaling mangyari ang naturang senaryo, palalawakin pa ang 10-kilometer danger zone sa paligid ng bulkan. Ibig sabihin, kailangang ilikas ang lahat ng mga residente para na rin sa kanilang kaligtasan. Bilang paghahanda, bumuo na rin ang pamahalaan ng Task Force Kanlaon. Ilalagay ito sa Bacolod City o Cebu City para mabilis na makapagpaabot ng tulong sa mga apektado ng pagputok ng bulkan. Malungkot ho nito, baka magpasko ho sa mga evacuation center yung mga maapektuhan kung sakaling magpapatuloy ang pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon. Iniyak naman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. handa ang pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa Pangulo, tiniyak ng Department of Budget and Management sapat pa ang pondo para matulungan ang lahat ng mga pamilyang inilikas mula sa 6-kilometer danger zone ng bulkan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa niya ang distribusyon ng mga food packs sa pang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. So, yes, we're ready. We know what to do, and we have already started to send food packs, and we already started to send all of the things that we bring to those who are in evacuation. Sa huling ulat, nasa 87,000 residents na ang pinalikas ng mga otoridad dahil sa matinding ashfall at asupre, dala naman ang pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Naging pahirapan ang paglilikas sa mga residente ng apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon dahil sa ipinatutupad namang forced evacuation. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Chidoro, ayaw lumikas ng marami sa mga residente dahil hindi sila sanay at ayaw nilang iwanan ang kanilang mga ari-arian. Ang issues na hinaharap namin ngayon, nag-hesitate na lumikas ang mga tao kasi hindi sila sanay sa ganitong mga pangyayari at syempre hesitant sila na iwanan ang kanilang pag-aari, ari-arian. Sa huling ulat kahapon, sinabi naman ng Office of Civil Defense na higit sa 10,000 pa lamang ang kanilang na-evacuate mula sa 87,000 na binalaang maapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Nanghihingi na ng karagdagang tulong ang mayor ng Canlaon City para sa paglilikas ng mga residenteng malapit sa bulkan. Magugunitang isinailalim sa Alert Level 3 ang bulkan. Nangangahulugan na kailangan talagang magsagawa ng forced evacuation sa mga apektadong lugar. Ayon sa alkalde, si Mayor Cardenas, ayaw pa rin kasing lumikas ng ilang residente na malapit sa 6-kilometer danger zone dahil hindi naman daw sila naaapektuhan pa ng pagsabog. Inisikap ngayon ng kanilang lokal na pamahalaan na mailikas sila kaagad, lalong-lalo na yung mga nasa vulnerable sector.
Umulat na si Mayor Cardenas sa gobyerno na maglaan ng dagdag na mga pulis para tumulong sa paglilikas. Hindi sumasapat ang relief goods para sa mga residente ng mga taga Canlaon City na apektado ng Bulkang Canlaon. Ayon kay Canlaon City Mayor Jose Cardenas, kulang ang nasa 6,000 family food packs mula sa DSWD para matugunan ang pangangailangan ng higit sa 20,000 na apektadong residente. Hirapan niya sila na masustain ang tulong dahil aabot lamang ng 3 araw ang laman ng isang food pack para sa isang pamilya. Una, they will be preparing necessary resources. Kasi kung tingnan natin, based on this package of the DSWD, dito lang sa amin, we only have 6,000 food packs. Every food pack will last for 3 days for one family. That is why I said that we can only survive for 3 days with 20,000 individuals. Sa ngayon, nanunuluyan ang mga inilika sa mga paaralan ng Canlaon City na kumpleto naman ang banyo, kumot at iba pang kagamitan. Naghahanda na rin ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa posibilidad na gumamit ng naval asset para sa pagresponde sa mga apektado ng Bulkang Canlaon. Ang kay Defense Secretary Gibo Chodoro, ang chair ng NDRRMC, magiging pahirapan kasi ang paglipad dahil sa makapal na abo sa papawirin, lalo kung magpapatuloy ang pag-albruto ng bulkan. Kapanayam sa Campo Aguinaldo, nagpahayag ng kumpiyansa si Chodoro na hindi maapektuhan ng abo ang ating mga seaports. Marami rin na niyang RoRo facility sa paligid ng Negros Island na maaaring pagdaungan ng mga sasakyang pandagat. Oo, kasi baka pag may ash, hindi pwede lumipad. So, kinakailangan ibarko. Let's say, I heard that may reports tayo yung Iloilo Airport na nagsara kahapon because of ashfall. Ashfall to depende sa hangin. Ngayon, pa-northwest yung hangin, kung bumuga ito na pag-ganon, tama yung Silay City Airport. Tiniyak naman ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, lahat ng pamilyang apektado ng pag-alboruto ng Bulkang Canlaon makatatanggap ng napapanahon tulong hanggang sa bumuti ang sitwasyon. Alinsunod na niya sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., dapat matiyak na may makakain, malinis na inuming tubig at maibibigay ang iba pang pangangailangan ng mga apektadong residente. Sa pinakahuling datos ng DSWD, umaabot na sa 2,000 pamilya mula sa 14 na barangay ang apektado o pinakamatinding na apektuhan ng pagsabog ng Bulkang Canlaon. Karaniwan sa mga ito ay nasa 13 Open Evacuation Center na nasa Region 6 at Region 7. Pahinga sa mga kuturanta sa Negros, along kamo. At susundin ho dapat ang mga direktiba ng pamahalaan, lalong-lalo na yung kinakailangang mag-evacuate. Ang buntag sa mating paminaw natin riyan sa Sugbo, inilunsad naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang flagship infrastructure project nito na kinabibilangan ng mga school building. Target na makumpleto ang 1,200 classrooms sa susunod na 4 na taon. Ito'y makaraang lumagda si PAGCOR Chair at CEO Altenco sa isang memorandum circular na nagpo-formalize sa collaborative undertaking ng PAGCOR, Department of Education at ng Department of Public Works and Highways. Ay kay Tenco, maasa sila na sa 4 na taon ay makapagpapatayo sila ng higit sa 1,000 silid-aralan sa ilalim ng bagong istruktura. Bahagi ito ng kanilang commitment na tumulong sa mga sektor ng edukasyon. Sabi ni Tenco na ang nasabing proyekto ng PAGCOR ay ilalaan sa mga malalaking lugar o mga pamayanan. Bukod sa mga silid pampaaralan, sinabi ni Tenco na magtatayo rin ng PAGCOR ng 200 e-learning center. Ilalagay ito sa mga lugar na may mataas na konsentrasyon ng mga educational institution. Magandang umaga, Pilipinas! 12 minuto na makalipas po ang alas 4 ng umaga. Oy mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, sa challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At habang kayo po ay nagsashower gamit ang Shield Bath Soap,
Ito na ang ating mahiwagang tunog. 2,000 ang naghihintay na premyo ngayon. Mahiwagang tunog. Ayan, marami huyang item na yan usually. Nasa box. Ayan ha. Nagagamit ho yan sa opisina, sa bahay, sa... basta, sa trabaho. Lahat ho yan ang paggagamitan natin. Tapos yung pangalawang item ay nakikita din po sa loob po ng bahay, opisina. Tingnan ho ninyo pag sinabi ko kung ano yung pinaggagamitan. Alam niyo na kaagad, ano ha? Hindi ko sasabihin para yan sa mga paperworks. Ay! Hala! Ano pa naman? Nasasabi. Ay, nako. Sige, yung mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan pong meron po kayong sharer badge. Ayan. Maganda umaga, Pilipinas! 2,000 yan ha, 2,000 ang nag-iintay na premyo para ho sa ating mga suki. Showbiz nga muna tayo. Alam ba ninyong si Judy Ann Santos and No Hard Feelings nang tanggihan ni Ate B sa pelikulang Magkasama Sana Sila? Yan po naman ang balita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz! Good morning, Kuya Angel! Nakakaloka as in super mega nakakabaliw. Ang saya-saya. Personal kong nakausap si Judy Ann Santos sa press con ng pelikulang Espantaho. Nilinaw ni Judy Ann na di sumama ang loob niya nang tanggihan ni Vilma Santos ang pelikulang pinagbibidahan niya na kung saan ay co-producer din siya. At ito nga ay ang pelikulang Espantaho na entry sa darating na Metro Manila Film Festival. Almost 2 hours pa lang nag-usap over the phone si Ate B at Judy Ann. Nang ending, next time na lang daw matutuloy ang naudlot nilang pagsasama in one movie. Ayon pa kay Judy Ann, mas lalo niyang naunawaan o naintindihan si Ate B bakit nito tinanggihan ang Espantaho na dapat ay first time nilang magiging pelikula na kung saan sila ang magkasama. Naintindihan daw nitong si Judy Ann ang naging desisyon ng Star for All Season nang mapanood niya ang trailer ng pelikulang Uninvited. Mas maganda, mas akma at bagay daw kay Ate V ang role nito sa Uninvited. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley Alinio. Samantala, inakusahan ng mga mambabata sa mga importer at mga negosyante ng bigas ng pagsasabwatan para mapanatiling mataas ang presyo ng bigas sa kabila ng pagbaba ng taripang ipinapataw sa mga imported na bigas. At meron namang sapat na supply. Sa pagdinig ng House Quinta Committee sa Murang Pagkain Super Committee na itinatag sa ilalim ng House Resolution 254 na isinulong ni Speaker Martin Romualdez, sinabi ni Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo na ang isang kalakaran ng labis ng pag-iimbak, hoarding, magkakaparehong may-ari ang mga pangunahing importer at pagsasamantala upang lumaki ng kita. Ayon kay Kimbo, batay sa datos mula sa Philippine Statistics Authority, binigyan din niya na hindi magkakatugma ang market condition at ang presyo at itinuturing na ang demand at supply ratio ng bigas ay bumaba mula 82.5% noong 2023, naging 69% lamang nitong 2024. Malinaw na nagpapakita na meron tayong sobrang supply. Inilarawan ni Kimbo ang sitwasyon bilang isang malinaw na kaso ng sabwatan. At nakita din sa presentation ng PSA na klarong-klaro na meron pong sabwatan. Makikita kasi sa datos ng pamahalaan na noong November 1, tinatayang nasa 2.5 million metric tons ang kabuuang inventaryo ng bigas sa bansa, o mataas pa ng 25% kung ikukumpara noong nakarang taon. Ay kay Kimbo, malinaw na kumita ang mga importer at mga negosyante ng halagang 13 billion pesos matapos ibaba ang taripa sa pag-aangkat ng bigas mula 35%, ginagawang 15% na lamang sa ilalim ng Executive Order number 62.
Pinaigting naman ang Quinto Committee ng Kamara de Representantes ang pag-imbestiga nito laban sa mga pangunahing importer ng bigas. Kaugnay ng umiiral na rice cartel na nagmamanipula sa presyo kahit nananatili itong mataas kahit na ibinaba ang taripang ipinapataw sa mga imported na bigas. Una nang natuklasan ng Quinta Committee na kilala bilang Murang Pagkain Super Committee ang mga kaduda-dudang gawain at posibleng sabuatan sa pag-aangkat ng bigas na pinaniniwalaan ng mga mababatas na dahilan ng pananatili na mataas na presyo nito sa mga pamilihan. Ang Quinta Panel ay binubuo ng Committee on Ways and Means, Trade and Industry, Agriculture and Food, Social Services at Special Committee on Food Security. Nakatutok ito sa top 10 rice importers na kumukontrol sa 36% ang kabuuang inaangkat na nagpapakita ng malaking konsentrasyon sa merkado. Si Congressman Joey Salceda ang lead chair ng Mega Panel. Babala ng mga mababatas na ang mataas na konsentrasyong ito ay maaaring maging daan ang sabuatan ng mga importer upang kontrolin ang presyo ng bigas. Kabilang sa mga tinukoy na mga pangunahing importer ng bigas ay ang Bly Agri Venture Trading, Atara Marketing Incorporated, Horizon Free Enterprise Incorporated, Macman Rice and Corn Trading, King B Company Soda Trade Corporation, Lucky Buy and Sell, Bitram Marketing Incorporated, Nanstu Agri Traders at RBS Universal Grains and Traders Corporation. Ayon sa record ng mga korporasyon sa Securities and Exchange Commission, natuklasan na magkakaugnay na direkta o may sabwatan sa pagitan ng RBS, Universal Grains, Traders Corporation at Soda Trade Corporation na maaaring magresulta ng coordinated business strategies at anti-competitive strategies. O yun, ay alam nyo naman pala, solusyonan na. Samantala, ibinalita naman ni Senator Amy Marcos na burado na ang utang ng mahigit sa 6,300 mga magsasaka sa Cagayan. Pinangunahan ni Senator Amy ang kasama ang mga taga-Department of Agrarian Reform ang distribusyon ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage o COCROM. Salid sa Republic Act 11953 o New Agrarian Emancipation Act. Tinatawad na ang lahat ng utang kabilang ang interest, penalties at surcharges sa mga sakahang iginawag ng pamahalaan sa mga agrarian reform beneficiaries sa ilalim ng Presidential Decree 27, Republic Act 6757 at Republic Act 9700. Bukod sa COCROM, namahagi din si Senator Marcos ng 900 Emancipation Patent and Certificates and Land Ownership Awards sa 581 beneficiaries. At sumasakop ito sa mahigit 728 hectares ng agricultural land sa buong Cagayan. Bigyan din pa ni Senator Amy ang patuloy na commitment ng gobyerno para sa agrarian reform at rural development kasabay ng pasinaya sa 5 farm to market road matatagpuan sa mga bayan ng Amulong, Abulog, Gataran. Lahat yan ay sa lalawigan ng Cagayan. Mga magsasaka ng Tacloban nakatanggap din ng binhi ng palay para lumago ang kanilang hanap buhay. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Mga magsasaka sa Tacloban nakatanggap ng mga binhi ng palay. Ito ang sinabi ni Tacloban City Agriculturist Romilo Anadi sa isang panayam. Ayon kay Anadi, ito na ang isang mga hakbang para tumaas ang produksyon ng palay ng mga registered farmers sa mamagitan Rice Competitiveness Enhancement Fund RCEF Seed Program. Kada kwalipikado na magsasaka ay nilaan na ng RCEF certified seeds na depende sa lawak ng kanilang mga taniman na palay. Sa Tacloban, may 372 na hektare ng palayan na katakdang taniman ng mga magsasaka. Malaki ang tulong ng nasyonal pamahalaan sa mga magsasaka sa Tacloban na tumaas din ang kanilang kita. Wala dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat, Jimmy, at magandang umaga kay Evan Lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din po sa mga suki natin all over the world, ha? Sa mga suki natin dyan po sa Ontario, sa Canada, sa British Columbia. Dami pala nakatutok din ho sa atin dyan, ha? Magandang umaga ho sa inyo. At sa mga Pilipino dyan po sa New Zealand, good morning. Sa Middle East,
Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan po sa Japan. At magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan. Nandyan na lang din ho tayo sa batian ng mga taga-Amerika. Happy birthday kay Christine Magente Carpio. Si Ate Krisa ay nagdiriwang ng kanyang birthday. Birthday niya ngayon. Actually kahapon ito. Happy birthday, Chris. Binabati ka ng Daddy Job. At saka syempre ni Monique. Nakabasa sila dyan sa Minnesota, USA. Happy birthday, Christine Magente Carpio. Eto na rin, batiin na rin natin. Happy birthday naman. Binabati ng Class 80 si Don Vic Caragan. Boss Vic, happy birthday. At mula po naman sa Ilagan City, yan po naman ay sa Isabela. Batiin natin ang happy birthday si Doña Inday, si Ma'am Ruby Rosenda Togade. Ma'am Inday, happy birthday. Kumusta na si Councilor Rolando Togade ng Ilagan City? At dyan po naman sa Kawayan City, Isabela, nagdiriwang din si Don Leo Ting. Boss Leo, happy birthday. Ito matalik na kaibigan ni Secretary Benhur Abalos at saka ni Rapi Tulpo. Boss Leo, happy birthday. Kumusta ka na? At ito ay mahilig sa sili pero palagay ko, Boss Leo, hindi mo kakayanin yung pinakamainit na sili sa buong mundo. Ayan, alam ba ninyo na yung maliit na yan, kung tawagin ay Dragon's Breath Chili Pepper, ang itunuturing na pinaka mainit, pinakamalupit na sili sa buong mundo. Pero hindi daw ho yan ang pinakamaanghang. Dahil bukod ho sa Dragon's Breath Chili Pepper, meron pang isang klase ng sili na mas matindi dyan. Ang tawag dito, ang tawag daw po doon ay nawawala. Basta hindi, pangalawa lang siya. Oo. Ito po ay merong 2.48 million Scoville heat units. Oo. Tapos, bagamat napakaliit niyan, 7 to 24 times hotter than habanero. Ba? Tapos, 2 to 3 times hotter than spicy ghost pepper. May mga namatay pala dyan, nadali ho ng anaphylactic shock, severe burns, at pagkayan daw po nakain mo at hindi mo kinaya, magsasara yung airflow sa lalamunan mo. Naku, ingat ho kayo. So, iwasan ho ninyo yan. Wala naman yata nagtatanim ng Dragon Breath Chili Pepper dito po sa Pilipinas. Basta ako, hindi ho ako mahilig sa hindi ako mahilig sa sili. Takot ako sa almoranas. Maganda umaga, Pilipinas! Mga mamis, pwede ho tayo mag-laundry day today. Kunot no ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang bansya? All you need is pride. But mapahirapan ang self-con sa pride. Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mansya based on tested chocolate, mud and Semble Mount Cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, maganda umaga na rin po sa ating Midnight Singers. Dyan po sa San Diego, California, na patuloy pong naghahanda para sa kanilang roadshow ngayong taong ito. Sina Sir Art, Boss Manny, Sir June, si Tita Linda, Ma'am Lois at Tita Cora. Gandahan ho ninyo ang kanta. Magandang umaga ho sa mga taga Las Piñas, Nevada. Ilyo to si Jetta. Magandang umaga din sa mga taga Edmonton at saka mga taga Buwak, Marinduque. Higit sa 200,000 halaga ng ilegal na droga na sa Batman sa loob ng 24 oras sa Davao City. Detalye ng balita mula kay June Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, June. Mayang buntag usab ko yang Angel, mahigit sa 200,000 na halaga ng illegal na droga ang nasabat ng Davao City Police Office sa isinagawang drug bypass operation sa iba't ibang lugar sa Davao City sa loob lamang ng 24 oras noong Disyembre 10, 2024. Sapat na anti-illegal operation ng kapulisan, siyam na drug personality ang naaresto matapos positibo na bilang ng illegal na droga. Sa nasabing operasyon ng kapulisan na under ng Davao City Police Office ay nakakumpiska sila ng illegal na droga na may kabuuhang 212,568
pesos na standard drug price mula sa Sasa Police Station, Santa Ana Police Station, Turel Police Station at Bahada Police Station. Ayon kay Police Colonel Hansel Marantan, Acting City Director ng Davao City Police Office, na resulta ito sa pagsisikap ng kapulisan dahil ang DCPO ay bilang isang organisasyon na hindi titigil sa paglaban sa iligal na droga sa loob ng Davao City, gaya ng ipinakita ng mga iba't ibang police station sa kanilang matagumpay na operasyon. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jun Suter. At sa lahat ng mga may lakad ngayong araw nito, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Inilagay na sa blacklist ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Plant Industry ang 10 kumpanya sa nakalipas na 6 na buwan dahil sa iligal na aktibidad at nakapagtala ng malakihang crackdown sa smuggling at iba pang iligal na pagnenegosyo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurel, naka-blacklist na sila ng maraming kumpanya sa nakalipas na 6 na buwan kumpara sa nakalipas na pinagsamang 6 na taon. Sinabi pa ni Laurel, magsisilbi itong babala sa iba pang magtatangkang hamunin ang kampanya ng pamahalaan laban sa mga smuggler at walang konsensyang mga negosyante na nakakapinsala sa ating mga magsasaka, mga mangingisda at maging sa mga consumer. Ang hakbang ay bahagi ng pinalakas na aksyon ng DA upang malabanan ang smuggling sa sektor ng agrikultura, pagkita ng sobra-sobra, hoarding at cartel activities na nagpapataas sa presyo ng mga pagkain na nagpapahina din sa lokal na pamilihan. Binigyan din pa ng kalihim na sa pagsasabatas ng Anti-Agricultural Smuggling Act, nakahanda ng gobyerno sa pagsulong ng mas malakas na hakbang laban sa mga lumalawag sa mga panuntunan. Pinanto na naman ni Deputy Speaker at Quezon Representative David J.J. Suarez ang Bureau of Plant Industry dahil sa pagbibigay umano ng permit sa mga kumpanyang nag-aangkat ng bigas na hindi man lamang sinisilip kung sino ang may-ari nito. Sa pagdinig ng Quinta Committee ng Kamara de Representantes nito o kahapon, sinabi ni Suarez na dalawa sa mga paunahing rice importer ng bigas ay mukhang iisa lamang ang may-ari. Sa pagtatanong ni Suarez, inamin naman ni BPI Director General Glenn Panganiban, hindi nito sinisilip, hindi inaalam kung sino ang may-ari ng mga kumpanya na binibigyan ng import permit. Ayon kay Panganiban, ang lahat ng importer ay dumaraan naman sa proseso at binibigyan ng permit. Hindi lamang daw napapansin kung sino yung nababanggit na kumpanya ng mga kongresista base sa listahan ng mga nagmamay-ari ng mga ito. Inamin naman ni Panganiban na hindi nga sinisilip ng BPI kung sino ang mga kumpanyang nag-aangkat ng bigas. Pero pwede naman daw i-check. Hindi nagustuhan ni Congressman Suarez ang sagot ni Panganiban at ang sabi niya dapat ma-review ito sa lalong madaling panahon. Iginit pa na mababatas ang kahalagahan ng pagsasagawa ng due diligence upang maiwasan ang potensyal na manipulasyon sa merkado upang mapataas o wag mapataas ang presyo ng mga bilihin. Nananawagan naman si House Speaker Martin Romualdez sa Department of Agriculture at iba pang ahensya ng gobyerno simula na ang pagbuo ng Implementing Rules and Regulation para sa bagong batas na nag-amyenda sa Agricultural Tarification Act na nilagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos kamakailan at naging ganap na batas. Binigyan din ang mababatas na mahalaga ito para sa agarang pagpapatupad ng mga probisyon ng batas at mapatatag ang presyo ng bigas, malabanan ng hoarding at masuportahan ng mga magsasakang Pilipino. Ipinaliwanag ni Speaker Romualdez na ang IRR ay magsisilbing gabay para sa pagpapatupad ng batas. Naglalaman ito ng mga tiyak na hakbang tungkulin at mga timeline upang maisagatuparan ang mga pangunahing probisyon ng batas. Iginit pa ni Romualdez, ang batas ay ginawa para tugunan ang pangangailangan ng bawat Pilipino, lalo na ang mga hirap makabili ng bigas sa abot kayang presyo.
pero walang mangyayari kung hindi kaagad may ipatutupad ng maayos dahil sa kawalan ng implementing rules and regulation. Chieftain naman ng Minobo Dulangan Tribe, walang kalaban-labang pinatay sa bahagi ng Dato Hopper, Maguindanao sa Davao, Maguindanao del Norte. Detalye ng balita mula kay June Dimakota Karay 19. Assalamualaikum, June. Alaykum assalam, Kuyang Angel. Dead on the spot ang isang kinikilalang chieftain ng tribong Minobo Dulangan ng pagbabarilin nito ng mga armadong kalalakihan sa bukiring bahagi ng Dato Hopper, Maguindanao del Norte. Batay sa impormasyon mula sa Provincial Police Office, walang kalaban-labang pinatay ang biktimang kinilalang si Chieftain Baywan Banog na dati ring barangay kagawad sa bayan ng Dato Hopper. Ayon sa Dato Hopper Police Office, nasa kanyang sakahan ng biktima nang dumating ang mga armado at agad siyang pinaputukan dahilan ng agaran niyang kamatayan. Since na ang pinangyarihan ay balwarte ng MILF, inaasahang magiging katuwang ng PNP ang MILF sa paghahabol sa mga suspek kung saan dalawa sa kanila ay nakilala na sa tulong ng mga witnesses. Hustisya ang panawagan ng Minobo Dulangan Tribe Community at pamilya ng nasawi sa bahaging ito ng Sitio Cocor, Barangay Mantao, Dato Hopper, Maguindanao del Norte. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. Maraming salamat at magandang umaga sa mga taga Malolo City, Bulacan. Ma'am Marisa Guanzon, kumusta ka na? Muli namang sumulat ang House Committee on Good Government and Public Accountability sa Philippine Statistics Authority upang hilingin ang verification kung meron talagang record sa database nito ng 1,992 individuals na nakatanggap umano ng confidential fund mula sa Office of the Vice President. Ipinadala ni Congressman Joel Chua ng Maynila ang sulat na National Statistician at Civil Registrar General na si Claire Dennis Mapa may petsang December 9. Ang mga pangalan ay bukod pa sa 667 na mga pangalan na nauna nang bineripika ng komite kung saan sinabi ng PSA 405 sa mga ito walang birth records, 445 ang walang marriage certificate, 508 ang walang death certificate. Sinabi ng PSA na merong mga pangalang isinumite na maaaring may ibang kapangalan. Ang 1,992 names naman ay mula sa mga acknowledgement receipt na isinumite ng OBP sa Commission on Audit bilang patunay ng mga gastusin sa confidential fund mula sa huling bahagi ng 2022 hanggang ikatlong quarter ng 2023. Iginit ni Congressman Chua na mahalaga ang PSA verification sa pagtuklas kung merong nangyaring irregularidad. Napunta umano ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte na umabot ng kabuang 612.5 million pesos sa bulsa lamang ng ilang individual. Ito ang hinala ng mga miyembro ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa pagdinig nitong Lunes matapos ang masusing investigasyon sa umano'y maling paggamit ng confidential fund na inilaan sa OBP at Department of Education. Ang konklusyon ng komite na pinamumunuan ni Manila Representative Joel Chua ay sa ginawang paglalarawan ni Vice Chair Congressman Jefferson Conghun ng Zambales at tatlo pang mga miyembro na sina Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega, Assistant Majority Leaders Mika Sansing at Nueva Ecija Congresswoman Pami Zamora o si Congressman Pami Zamora ng Taguig. Ayon kay Ortega, 2 Pasko ang lumipas na nilustay at kasabwat ng OBP ang paglustay sa pondo ng bayan. Para daw kasing Santa Claus ang OBP at ang DepEd sa pamimigay ng perang pinaghirapan ng taong bayan. 37 na makalipas ang alas 4, hindi sisipot si Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng National Bureau of Investigation kaugnay ng kanyang kill threat sa first couple at kay Speaker Martin Romualdez na nakatagda ngayong araw. Ayon kay VP Sara, ito ang payo sa kanya ng kanyang abogado at sa halip ay magsusumite na lamang sila ng letter o affidavit. Bukod dito, ikinatuwiran din ni Sara o VP Sara, may nakatagda itong Thanksgiving media sa OBP at planong umuwi ng Davao City pagkatapos ng party. 37 anyos na tulak ng ilegal na droga, huli naman sa bypass operation sa San Carlos City, Pangasinan. Masantos siya kabasani Chico Amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38 Freddy.
Nasa kustodiya ngayon ng San Carlos City Police Station ang suspect na kinilalang si Eric Conrado Cabamungan, 37 anyos, may live-in partner, mekaniko at residente ng barangay Nagsaing, Kalasyaw, Pangasinan. Sa ulat ni San Carlos City Chief of Police Lieutenant Colonel Ilyasar Idulmo, 1:45 ng hapon nagsagawa ng bypass operation ang kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit sa barangay Nilintap sa nasabing syudad, kung saan isa sa kanilang asset ang nagpanggap na buyer at binenta ng suspect ng isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. At nang magkaabutan ng pera at illegal na droga, agad itong inaresto at nang i-body search, nakumpiska sa kanyang pag-iingat ang isa pang plastic sachet ng shabu. May kabuang timbang na 2 gramo ang illegal na drogang nakumpiska sa suspect na nagkakahalaga ng 13,600 pesos. Naharap ngayon sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang suspect. Ito si Freddy Fajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! Muli naman pinagtibay ni Senator Bongo ang kanyang commitment na suportahan ang susunod na henerasyon sa pamamagitan ng mga programang magbibigay ng suporta sa mga indigent students na naghahangad ng mas mataas na edukasyon. Ang advokasya ni Senator Go ay tumutugma sa programa ng gobyerno na nagbibigay ng pagkakataon sa mga nangangarap makapag-aral sa pamamagitan ng tulong-dunong program ng Commission on Higher Education. Layunin ng CHED tulong-dunong program na magbigay ng tulong pinansyal sa mga karapat-dapat na estudyante sa kolehiyo. Binigyan din ni Senator Go ang kahalagahan ng pagbibigay ng kapangyarihan sa mga kabataan sa pamamagitan ng access sa dekalidad na edukasyon. Isa sa mga benepisyo ng scholarship ay si Mark Kenneth Monsales, second-year economics student mula naman sa Biliran Province. Oy, may bagong biblical theme park dyan ho sa Tarlac, ha? Ito yung Holy Land Villa Luisa Palm Garden Resort at bukas sa mga gustong mag-pilgrim. Pinangunahan ni na Senatorial Candidate Luis Chavez Singson, Tarlac Governor Susan Yap, 2nd District Representative Christian Yap, Hirona Mayor Eclar at ang pamilya Bartolome. Sa pangunguna ni dating PNP Chief Nick Bartolome, ang isinagawang ribbon cutting ceremony sa Holy Land. Tampok dito ang floating chapel na may koleksyon ng life-size Marian statues, presentasyon ng Stations of the Cross at iba't ibang imahe gaya po ni na Padre Pio, Apo Mama Kalulo, Pedro Calungsod, The Risen Christ at iba pa. Dumating din sa event iba pa mga Tarlac official, pati si dating Governor at Congressman Vic Yap. Mabibisita ang Holy Land sa Tarlac sa barangay Pinasling, Hirona, Tarlac sa loob ng Villa Luisa Resort. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Final bycam para sa 2025 national budget kasado na sa araw na ito. Ayon po kay Senator Grace Poe, detalye na balita mula kay Raymond Dadpaz. Raymond, good morning. Kasado na sa araw na ito ang final na Bicameral Conference Committee meeting para sa 2025 national budget na nagkakahalaga ng 6.352 trillion pesos. Ayon kay Senator Grace Poe ng Senate Committee on Finance, gagawin ito alas 10 ng umaga sa Manila Hotel. Sabi ni Poe, paplantsahin ng mga senador at congressmen na miyembro ng BICAM ang mga hindi nagkakasundong provision ng national budget. Pangunahin na dito ang 39 billion pesos na pondo sa Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP na tinanggal sa Senado. Maliban pa sa kailingan ng mga senador na dagdagan ang budget ng Office of the Vice President. Ayon kay Poe, nasa tamang schedule sila para matapos ang 2025 national budget na maaring lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos sa ikatlong linggo ng buwan ng Disyembre. Ito si RH28 Raymond Dadpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaz. Samantala, bubuo si Attorney Jimmy Bondoc ng isang anti-corruption agency sakaling manalo ang senador sa 2025 midterm elections. Ang kay Attorney Bondoc ang na magiging independent ito. May sariling prosecutorial power at fiscal autonomy upang malipol ang pamamayagpag ng mga korap sa pamahalaan.
Wala niyang sasantuhin opisyal ang nasabing anti-corruption agency at walang uurungang investigasyon sa mga nagkakamal ng pera ng bayan. Iba sa Volunteers Against Crime and Corruption at Presidential Anti-Organized Crime, sinabi ni Attorney Bondoc na magiging mas specialize ang itatayong ahensya. Idinin pa ni Senatoriable Bondoc, pagod na ang taong bayan sa usapin ng korupsyon dahil wala namang solusyon mula sa pamahalaan. Pinanggit pa ni Attorney Bondoc ang Corruption Perception Index ng Transparency International noong 2023 kung saan kabilang ang Pilipinas sa sinasabing pinakakorap na bansa sa buong mundo. Maganda umaga, Pilipinas! Teka muna, tinatawagan natin ang Maynilad. May ginagawa silang project sa Moonwalk Village sa patho ng Dali Store. Nakabuyang-yang ang mga bakal na mapanganib na makatusok. Mahigit 1 buwan na daw ito. Nagre-resulta na ng matinding traffic. Baka naman daw pwedeng alisin para gumanda ang daloy ng traffic. Ang panawagan po ay galing kay Ma'am Rose Lara. Diyan po ito sa Moonwalk Village sa Parañaque. Samantala, hinimok naman ng Comadrona Party List ang gobyerno na prioridad ang pagtugon sa kakulangan ng healthcare workers sa bansa. Ayon kay Comadrona Party List nominee Attorney Fiona Aitona, mismo ang World Health Organization ay nagsasabi maaaring pumalo sa 10 million ang shortage ng health workers sa pagsapit ng 2030. Maaapektuhan nito ang low-income at middle-income country kabilang ang Pacific Island nations at nandun siyempre ang Pilipinas. Ayon kay Attorney Aitona, kung hindi maagapan, mas mahihirapan ang mga Pilipino, lalo na ang mga mahihirap na makakuha ng kinakailangan nilang serbisyong medikal. Mas malalantad at mas magiging vulnerable rin niya ang Pilipinas sa epekto ng pandemya, sakuna at kalamidad gaya ng 6 na malalakas na bagyong tumama na sa bansa. Iminungkahi din Attorney Aitona ng Comadrona Party List na gawing makatuwiran ang sweldo at benepisyo ng mga health workers bilang bahagi ng empowerment, employment at retention at strategies. Pinasisiguro din niya na hindi maboburnout ng husto ang atin pong mga health workers. Ang Comadrona Party List ay binubuo ng mga frontline health workers gaya ng mga Comadrona, nurse, pharmacist, doktor, mga researcher at iba pang mga professional, mga stakeholder na nais garantihing makakarating hanggang sa malalayo at liblib na lugar ang basic health service. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, baka kayo ho'y pauwi ng Pilipinas at kayo ho'y naghahanap ng ipapasalubong pangregalo. Aba, huwag nyo kalimutan, meron ho tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulungan po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ulitin ko po doon sa mga nagtatanong. 0919-095-5935. Ala pa ho kasi yan sa mga grocery stores. Ayan Dini kaya, check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Nandyan ho yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po yan ng Department of Science and Technology at ng DTI. Maganda umaga, Pilipinas! Wala, yung It's Showtime hindi pa rin daw nakapagre-renew ng kontrata sa GMA7. Bakit? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Hanggang ngayon ay hindi pa rin pala nakapag-renew ang Each Showtime sa GMA7 kaya nandyan pa rin lumulutang ang kwentong baka hanggang December ng taong ito na lamang ang natulang noontime show ni na Vice Ganda. Pinag-uusapan na rin baka itong TikTok Lock ng araw ang ipapalit pero wala raw talaga masagot ang mga taga-TikTok Lock dahil wala raw talaga silang alam at nakausap nga namin kahapon ang isa sa mga main host na si Kim Atienza. Heto ang kanyang pahayag. Jimmy and ABS are negotiating as far as the negotiations are concerned, hindi namin alam. But they're negotiating.
Yan ang pahayag ni Kuya Kim Atienza. Kung ano man ang desisyon ng GMA, susundin naman daw nila. Pero nang tinanong namin ng ilang executives ng Kapuso Network, sinasabi pa rin nilang ongoing daw ang negotiation. Hinintay lang daw nila ang data ng November na last week lang daw nila ito nakuha. Kaya doon pa lang daw nila itutuloy ang negotiation. Inaasahang bago matapos ang buwan ng December ay magkakaroon na ng desisyon o magkakaroon na ng linaw kung magre-renew nga ba ang It's Showtime o hanggang GTV na lamang sila. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. 4:48. Oras na para tayo po'y mag-ultabayo, pero sabi ho ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas epektibo ang benepisyo ng ultabayo. Ano bang ultabayo? Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa napakahabang clinical trial sa Japan. Hindi po kwento, Gojero, at saka hindi po mga testimonial, clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung plasmacytoid dendritic cell. Ang tawag po dyan ng mga eksperto ay commander ng ating immune system. Kaya habang tayo natutulog, itinataboy nito mga toksin sa ating katawan, pinalalakas muli ang ating immunity. Ayan, na-achieve na natin ang magandang tulog, yung stage na tayo nananaginip, kaya napapahinga po ang katawan. May panlaban tayo sa panibagong hamon ng bukas, laban sa stress, puyat at pagod. Ayan, yan po ang benepisyo sa atin ng ultabayo. Pero huwag natin kalimutan na kinakailangan din po nating magpahinga ng sakto. Kumain ng eksakto, ha? Ayan, ha? Ang ultabayo ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Makipag-ugnayan po sa 0917-116-580. Kung meron pa ho kayong mga health concerns na gustong maliwanagan, may mga nakastambay ho tayong mga medical experts. 0917-110-6580. Ang ultabayo po ay available din sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ito po ay halal registered, halal certified, rehistrado sa Food and Drug Administration at nire-recommenda ng mga doktor. Pero ang sabi nga ho natin, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan po ang ultabayo. Ganda Umaga, Pilipinas! Pasado na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang Senate Resolution 1248 o Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Bago ang approval, inisa-isang sagutin ni Senator Amy Marcos, ang chair ng Senate Committee on Foreign Relations, ang mga paglilinaw ng kanyang mga kasamahan tungkol sa nasabing panukala. Layunin na niya ng Reciprocal Access Agreement palakasin ang interoperability sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Self-Defense Forces ng Japan. Ayon kay Senator Amy, pagtitibay ng nasabing kasunduan ang nagkakaisang layunin ng dalawang bansa para sa regional at international peace, security at stability. Wala niyan dapat ay kabahala sa RAA dahil klaro naman ang restriksyon ng kasunduang rumirespeto sa receiving state kaiba sa Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ang Amerika na nagkaroon ng issue. Nasa Pilipinas ngayon ang mga sundalong Amerikano bilang bahagi naman ng military exercises ng dalawang bansa. Partikular nang binabanggit ni Senator Amy yung pagkakapatay ng dating US Marine na si Joseph Scott Pemberton sa transgender na Pinay na si Jennifer Laude noong 2014. 51 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Babalik tayo sa iba pang mga balita makalipas lamang po ang paalalang ito. RH number 1. Sa ika-85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sama-sama tayo. Isang bansa, isang radyo, iisang hangat na mapabuti ang bawat Pilipino.
sa pagdiriwang ng 85 taon ng DZRH. Sama-sama tayo. Una sa Pilipinas, una sa Umaga, Pilipinas! Oy, may nanalo na! Hindi po sa mahiwagang tunog, may nanalo na po sa Radyo Natin Excellence Awards 2024. Makinig at manood sa December 20, araw po yan ng Biyernes, alas 7:30 na gabi. Sabay-sabay natin ipagdiwang ang husay at dedikasyon ng ating mga Radyo Natin stations nationwide. Mahigit 100 po yan ha, at mga programa at mga announcers po ng Radyo Natin. Live na mapapakinggan sa Radyo Natin nationwide at live din mapapanood online sa YouTube at Facebook. Abangan din syempre yung anniversary games natin ha, yung Lyricas at Geo Quiz na magbabalik na. Ang Radyo Natin Anniversary Celebration ay sa atin ng ACS Manufacturing Corporation, makers of Pride Detergent at Shield Bath Soap, at hati din sa atin ng Angko Madrona Party List. Sa lahat po ng mga winners sa ating pong Radyo Natin Excellence Awards, congratulations! Magandang umaga, Pilipinas! Tiniyak naman ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipatutupad ng Department of Transportation at Toll Regulatory Board ang lahat ng hakbang para maibsan ang congestion at matiyak ang maayos na biyahe sa mga kalsada sa bansa ngayong holiday season. Ito ang siniguro ng Pangulo sa kanyang talumpati sa inaugurasyon ng NLEX Candaba Third Viaduct sa Pulilan, Bulacan. Kumpiyansa din ng Presidente sa pamamagitan ng pagbubukas ng nasabing viaduct, sisigla ang pag-unlad sa Central Luzon at tataas ang economic at tourism activities ng rehiyon. So as we mark its completion, we show what can be achieved when we work together as one, fueled by our commitment to enriching connectivity, opportunity, and a brighter future that we continue to create together. The third viaduct enhances the capacity of this expressway, reduces congestion, ensures faster, more efficient travel. Sa iba pang mga balita, pinangunahan din ng Pangulong BBM ang groundbreaking ng bagong Pilipinas Cancer Care Center ng OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga. Ang bagong Cancer Care Center ay nakatakdang maging operational sa unang quarter ng 2026 pa. At inaasahan naman itong makapag-accommodate ng mahigit 64 na mga pasyente. Tampok sa pasilidad ang alok na serbisyong chemotherapy, diagnostic at staging service, surgical oncology at iba pa. Sa talumpati ng Pangulong BBM, binigyan din ito ang datos ng PSA na nagpapakitang pangalawa ang kanser ng mga pangunahing sanhi ng pagkamatay mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Kaya naman sabi ng Pangulo, nararapat lamang na maging agresibo ang gobyerno sa pagtugon sa sakit na kanser. Aggressive as this terrible disease is, we need to be equally aggressive in providing treatment for our patients, to give them hope, to provide them with care, make them feel at home at the time when they need it the most. Ang tinig po ng Pangulong BBM. Oy, teka muna, may panawagan naman sa mga kamag-anak ng pamilya Ramirez sa Balotondo at Muntinlupa City. Bukas na po ang libing ni Leonardo Ray Ramirez Jr. Ikikremate po ang labi ni Kuya Ray alas 8 ng umaga sa Himlayan ng Kalikasan sa Malolos, Bulacan. Saka ito dadalhin sa St. Therese Church yung urnya dito po sa Pasay City. Nakaburol ngayon labi ni Ray Ramirez sa Himlayan sa Kalikasan, Don Antonio Street, Malolos, Bulacan. Likod lamang po ito ng Barasoin Church. Ito po panawagan sa atin, panawagan ho sa inyo ni Madam Malu Cabral. Kinokonsidera ng House Quad Committee na bawiin na ang contempt order laban naman kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon sa chair ng Quad Committee na si Congressman Robert Ace Barbers, nakatakda na nilang tapusin ang investigasyon sa issue ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Muling gaganapin ang hearing sa Webes, bukas po yan kung saan tatapusin ang issue ng POGO, pero tuloy pa rin ang investigasyon sa issue ng extrajudicial killings at illegal drugs. Paliwanag ni Barbers, kung ite-terminate na ang hearing sa issue ng POGO, lahat ng rulings ng Quadcom ay lifted na o babawiin na rin, kabilang dito ang mga contempt order. Pero sa kaso niya ni Roque, sinabi ni Barbers na pag-uusapan muna ng Quadcom ang nararapat na hakbang. Iyon ang pinag-aaralan namin, no? Pinag-aaralan pa namin kung ano yung gagawin namin. Kasi siyempre kapag terminate namin yan, all rulings of the committee on the topic of POGO will now be lifted, especially kung may mga contempt, no?
Yan ang pinag-aaralan namin kung paano. Magandang umaga, Pilipinas! Eto, hindi pwedeng ilif. Yan. Yung handog ho sa atin ng Westchester Realty na pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry ngayon with easiest term. Aba, 5% lamang pwede pang 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin ng mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon, yung sa Sibera projects, Sibera Bacolor, Sibera Mabalacat, Samira at saka Sibera Prestige. Makipag-ugnayan na ho kayo sa 0996-501-5555 at sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa prasyong abot kaya at nasa loob po ng township mismo ang palengke, ang eskwelahan, ang mga grocery stores, pati munisipyo nasa loob po ng township. Napakalapit lamang po nito sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Kaya ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa prasyong abot kaya. Mag-text na o tumawag sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng brand new car sa Parampol ngayong Disyembre. Plus, meron pa ho kayong libreng Royal Noche Buena items. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Tawag na, text na. At may pangregalo na ho kayong magandang bahay sa inyong mga mahal sa buhay. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Tutok lang sa DZRH at manalo kapag kayo'y aming natiempohan na nakikinig sa DZRH AM o nanonood sa DZRH TV at DZRH Facebook. Instant may pamasko ka na, may aginaldo ka pa. 1,000 pesos na aginaldo, may pamaskong Noche Buena basket pa. Mula yan sa DZRH. Lakasan lang makinig sa DZRH Radio at tutok lang sa DZRH TV at DZRH Online. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kita naman ninyo, kahit maagang nag-ikot si Sherwin Alparo sa Barangay Santo Niño, Parañaque City, nakahuli pa rin ho siya na nakatutok sa atin sa DZRH. Siguro kahit na alas 12 ito mag-ikot, may mahuhuli. Sherwin, good morning. Kuya Angel, magandang umaga, pero parang hindi malamig yung simoy ng hangin. Bakit? Diba dapat pag ganitong paron, maalinsangan po kasi kusina ito. Kusina ito. Ang init. Ang init pero wala pang niluluto. Bakit ka naman nasa kusino pa? Hanggang kusina may narinig ka na nakikinig sa radyo, Ay, ako, dito kasi yung kusina, nasa kalsada. Yan, so tingnan mo, cellphone mo, mami, pakita mo yung cellphone mo. Ayun, nakatutok sa cellphone. Mayra Marquez po. Si Ate Mayra Marquez. Yan, si Ate Mayra, naka-tune in sa DZRH ang kanyang phone. At may Bluetooth kaya naman nadinig dati na nagpe-prepare kayo ng adahan. Almusal po at saka hanggang pananghalian na. Paninda. Yan, palagi kayong nagbubukas sa DZRH. Opo, araw-araw po. Araw-araw. At sino pa ba rin yung announcer pag umaga? Angelo Palmones po. Congratulations si Kuya Angel Palmones. Meron kang 1,000. Thank you! Merry Christmas! Diba? At syempre, dadagdagan natin panluto nila, Kuya Angel, dahil hindi na kayo mamimili na pang Noche Buena. Meron ng Noche Buena basket at DZRH. Salamat po! Dahil ang init, Kuya Angel, dito sa kanyang kusina, kailangan nyo magpayong. Dapat tayo ng DZRH. Ano sasabi ko, Kuya Angel? And Kuya, maraming salamat po. Merry Christmas advance! Diba? Bago pa makabenta, nag-advance na. Dumali na. Yan, kung nais manalo ng 1,000 pesos na akin tumutong sa DZRH, baka kayo susunod natin winner sa DZRH Pasko Panalo Promo. RH6, Sherwin Batao, para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alparo, at happy birthday din ngayong araw na ito kay Congresswoman Janet Garin. Nagdiriwang din ang birthday niya today. Magandang umaga, Pilipinas! 5:02. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH.
a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Pecksonville, Bulacan. Ay, Ate Virgie, magandang umaga ho sa inyo, ha? 2 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Kasama na natin si Dr. Isagani Leal, isa pong eksperto pagdating sa tinatawag na musculoskeletal. Yung kombinasyon ho ng ugat, buto, ayan ha, tsaka tawag dito, muscle ng tao. Kahapon ho kasi naibalita natin ang tungkol ho sa isang Thai singer, batang-bata yun, 20 plus years old lang, namatay dahil po sa neck twisting. Marami ho sa atin pagka nagpapagupit ng buhok, lalong-lalo na sa barberya, ha? Hindi ho lang masahe, nagpapatwist ng leeg. Alamin nga natin mula po sa eksperto, ano nga ba ang panganib na dala ng pagpapatwist sa ating leeg? Kasama na natin ang eksperto dyan, si Dr. Gani Boyet Leal. Doc Gani, Doc Boyet, may buntag mo, sir? Ay, may buntag, Sir Angelo, o may buntag usap sa ating mga listeners. Oo, bakit delikado yung pagpapatwist ng leeg? Okay po, dito po sa ating liig, meron kasi mga sensitive dyan na mga daluyan ng dugo na mga ugat, no? At ang mga ugat na ito, specifically itong tinatawag natin na carotid artery at vertebral artery, ito po may yung ugat na very sensitive sa mga twisting, no? At sa ating liig po, meron po itong particular na rotation, no? Hindi ka dapat lumampas ng 90 degrees doon sa kaliwa at sa kanan, no? Pag ito'y lumampas ng 90 degrees, maaring mabanat at maaring mapunit yung mga ugat na dinadaluyan ng dugo, no? Kung ito'y mapunit at magkaroon ng bleeding sa loob ng ugat na yon, ang tawag po natin doon is dissection, pwedeng magbabara o magkukosya ng compromise doon sa circulation ng dugo papunta sa brain. Bakit ginagawa ng mga borbero yun? Pinatutultok. Actually, hindi po siya advisable, no? Especially sa mga hindi talaga professional sa gumagawa ng mga ganito. Dahil sa mga barbero naman, pwede po kayong mag-refuse na hindi wag lang galawin yung ating neck at wag lang i-twist natin kasi very crucial yan, delikado masyado. Oo. Doc Gani, paano yung di ba, halimbawa, pagka minamasahe ka, kuminsan, pil na pil mo pagka minamasahe ka sa bandang leeg mo, anong portion yun dapat na maiwasan? O wag mo talaga ipamasahe yung leeg mo? Okay. Doon po sa pinakailalim ng ating tainga, mga 1 inch pababa dyan, meron dyan tinatawag natin na internal carotid or external carotid ng mga arteries. No? So, yun yung part na yan, pag mamasahe mo, bumababa ang pressure o bumababa ang tintig ng iyong puso. Pati yung blood pressure mo, pwede yung bumaba at pwede kang mahilo. Ilalim ng tenga? Dito? Mga 1 inch po dyan sa pinakailalim ng yung tinga, andyan po yung ugat na sensitive na hindi pwedeng galawin at hindi pwedeng i-massage. Pwede mag-cause siya ng paralysis, Doc? Kasi di ba connected yan sa ating spine? Yes po, ito pong ugat na mga carotid o di kaya yung tinatawag natin na vertebral artery, pag ito po'y nabarahan, pwede pong mag-cause ng stroke na pwede mag-paralyze, pwede mag-cause ng, kung sobra yung pagkakabara, pwede ikakamatay natin dahil wala ng dugo na dumadaloy papunta sa ating utak. Doon sa mga mahilig magpalagutok ng kanan. Pero halimbawa, Doc, yung lumilingon ka lang ganun, yung binibigyan mo ng lingon na ganun, delikado din yun. Kasi kuminsan, tumutunog din eh. Yes po, hindi rin advisable yung biglang lumingon, no? Kasi pag biglang lumingon yan, baka lumampas siya, lumampas siya ng 90 degrees sa kaliwa kanan, pwedeng mabanat yung mga ugat natin na nasa leeg, mga sensitibong mga ugat. Doc, ano bang mga indicator nung pananakit ng batok mo? Bukod siyempre sa high blood, pagka high blood ka, masakit daw talagang batok. Pero other than blood pressure, ano pang mga ini-indicate nung pagka sumasakit ng batok? Pag sumasakit po ng batok natin, ibig sabihin sa likod na part ng ating neck, no? Pwede po magkaroon tayo na tatawag natin na cervical muscle spasm, yung nagtatight po yung ating mga muscle sa leeg. Pag ito po yung nagtatight, pwede mag-cause ng discomfort o pwede mag-cause ng pain, no? Isa sa mga dahilan nito kung bakit siya nagtatight, nag-stiff, is maaaring sobrang twisting ng ating mga neck natin, no? Isa rin yun ang cause yan. Ayun. Doc, kadalasan kasi pagka natutulog ka, di ba? Tapos isang direksyon ka lang. Dahil sinasabi nila kasi left side na matulog para nakatagilid ka. Nangangawit eh. So ano yung pinakamagandang solusyon doon?
Opo, so hindi po advisable talaga na matagal na natutulog sa isang side lang kasi ang tao po naki-design po ito na tumihaya pag natutulog, no? Ang mga hayop naman, kagaya ng mga kalabaw, aso, pusa, kabayo, naka-design sila na patagilid. So ang tao naman hindi siya naka-design na patagilid. Pag tumagilid po tayo matutulog, magkakaroon po tayo ng nababanat yung ating mga paracervical muscles at pwede siya makadevelop ng stiff neck as compensatory mechanism. So, ang pinakamaganda pong posisyon ng tao sa pagtulog kung saan tayo originally design na naka-design po tayo na nakatihaya po talaga. So, tagilid, tihaya, tagilid. Hindi, tsaka huwag nyo haharangan yung likod nyo para pwede rin kayong tumihaya. Di ba? Makagalaw-galaw ka rin. Mas convenient. Okay. Doc, wala namang kinalaman yung yung mga body, yung mga yung mga bone problems mo dahil sa pagtulog. O may connection pa rin? Kasi di ba iisang nerve nang gagaling sa may batok hanggang pababa. Yes po. Pag masyado pong matagal ang ating position sa pagtulog na natagilid at nababanat yung ating mga paracervical muscles, maaari po itong magdudulot ng acute paracervical spasm, yung sobrang stiff ng ating neck. Pag sobrang stiff ito at hindi natin masyadong maigalaw, pwedeng maipitin yung mga ugat na dinadaluyan ng dugo. No? Ma-compromise ito at pwede din na tayong mahilo, madaling pagpagod o di kaya magkaroon tayo ng pagnanab o yung ating mga braso ay pamamanhid dahil sa sobrang ipit ng ugat. Doc, ilan na ba kayong musculoskeletal expert sa Pilipinas? Kasi nung huli namin kayong makakausap, 4 lang yata kayo, 3. Wala ba kayong na-train pa, Doc? Meron na po, sir. Nadagdagan na po din ating mga espesyalista sa mga ganito at medyo marami-rami na po sa ating bansa ang ganitong klaseng espesyalista. Ayan. Para halimbawa may mga nararamdaman sila tungkol sa joints, sa nerve, tumawag ko sa eksperto, hindi pumunta sa barbero. Tama po yun. Saan namin ma-access yung mga information na yun, Doc? Po, kung sakali nakadevelop kayo ng problem sa inyong likod, sa neck ninyo, no, o mga paumanhid ng kamay, pwede po kayong tumawag at humingi po ng advice dito po sa ating number sa 0917-940-4762. Doc, pakiulit, 0947 0917 940 4762. Ayan. May Facebook page na pwede silang puntahan? Pwede silang pumunta doon sa Center for Musculoskeletal Science Asia. Okay, Center for Musculoskeletal Science, Musculoskeletal Science Asia. Okay. Ibig sabihin ho nito, ganun kalawak yung network ho ninyo, buong Asia. Doc? Hanggang dyan po yung network natin, pati yung ating mga patients is nanggaling pa po sa mga ibang bansa. Ayan, 0917-940-4762. Ayan, dyan po kayo. Dyan po kayo tumawag kung kailangan po ninyong assistance. Sa totoo lang, ang hirap pumila kay Doc Gani Mga basketball player pa lang na na pasyente ho nito. Kasama ho yung mga congressman na nagpapacheck up ng kanilang gout. Ay! Bakit ko ba nakwento? Pero ngayon, Doc, ano pangunahing concern talaga pagdating ho sa bone? Uric talaga yung pagtaas ng ng gout talaga? Number 1 factor talaga yun, yung dahilan kung bakit sa pamamaga ng ating mga joints. Number 1 talaga na cause yan is gouty arthritis. Yung sobrang pagkain ng mga laman loob, mga beans. Ako, magpapasko, Doc, wag kang KJ. Yan lang. Hindi naman kayo pinipigilang kumain. In moderation. Di ba, Doc? Tama po yun. Pero yung iba kasi, Doc, parang genetically predisposed na ho sila na magkaroon talaga ng gout Opo. Kaya po kahit genetically meron silang inheritance, kunting kain mo lang ng mga bawal, biglang nag-flare yung gouty attack, yung mga pamamaga ng ating mga joints. Meron po talagang gano'n na klase. Pero may magic si Doc Meron lang siya itinuturo ko minsan na kahit anong sakit yan, nakakalakad ka na. At least hindi madadali atay mo. Yan po. Hindi na kailangan uminom pa ng mga gamot na hindi dumaan sa kidney, liver, pero Doc, yung inyong magic injection na yun, Doc, ano yun? Pwedeng pirmi-pirmi yun o limitado lang din?
Limited lang po yun. Hindi po siya kailangang regular na pag-inject. Mga gaano kadalas sa isang taon pwede? Maximum na po siya ng 4 na pag-inject isang taon. Ba, pwede. Kung 4 na biyahe mo. Po. Doon sa mga bibiyahe na may problema sa gout, ano ha? Punta na muna kay Doc Gani bago kayo bumiyahe. Pero usually, Doc, gaano siya tumatagal? Kung sakaling nag-subside na yung pamamaga at iniiwasan naman natin yung pagkakain ng mga bawal na nakaka-trigger, ay matagal na po yan bago bumalik. Ayan na. Anyway, kayo na hong pumunta kay Doc. Baka mamaya kung ano pang maitanong ko. Doc, again, thank you very much. Maraming salamat po. Tapos, Doc, totoo ba yun na yung halimbawa dito, naapektuhan yung mga nerves mo sa sa batok, katitwis, Tapos naapektuhan na rin yung ilang, carotid artery. Carotid arteries. Nagkukos din daw yan ng ED, erectile dysfunction? Kung severe po talaga yung pagkaipit at na maaring pumunta na siya sa mga spinal cord na area, sa mga nerves, pwedeng maapektuhan din po. Pwede maapektuhan. Pa-check up na ho kayo. Ayoko na magtanong pa dito sa mga nag-text sa atin, para matindi yung concern, Doc, thank you, Thank you for joining us. And again, paalala ho natin sa ating mga kababayan, huwag hong magpapatwist ng inyong leeg. Delikado po yan. Doc Gani, thank you. Dagang salamat. Okay po. Welcome po. Ayan, si Dr. Isagani Leal, isa pong musculoskeletal expert. Director po ng Center for Musculoskeletal Science Asia. Ayan. Nakuha nyo na yung number. Doon ako kayo mag-text para mas mabilis. Maganda umaga, Pilipinas! Pagka daw may gout, sa Quadcom lumapit, magkaka-wheelchair ka. Ayan. Presyo ng kambing sa Sangandaan Market, talagang pinag-iinitan ni Edwin Duque ang kambing. Napaghahalata itong mahilig sa kampukan at saka sa kaldereta RH23, good morning, Edwin. Ay, naputol si Edwin. Babalikan natin si Edwin Duque. Oras muna sa buong kapuluan. 14 na makalipas ang alas 5 na umaga. Bones, magandang umaga, Pilipinas! 5:18 ang oras sa buong kapuluan. Huwag natin kalimutan, baka may mga importanteng lakad kayo ngayon. Magpawan ng proteksyon laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% ay isopropyl alcohol. Especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung po namang mabangong family wrapping compound improved alcohol, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Okay na ba si Edwin? Balikan na natin si Edwin. Mamalengke muna tayo. Nasa may Sangandang Market ngayon si Edwin Duque, RH23. Edwin. Paibuntag Kuya Angel, nakakanib ka tumas din ang presyo ngayon ng kambing na hanggang 570 pesos bawat kilo. Kapag lamang ko Angel ay tumas ng 20 pesos para sa dating 500 ay naging 520 at sa araw nito ko Angel ay pumalo ng 530 pesos. Sa presyo naman ng baboy, nasa 320 yung bawat kilo, ganoon din yung kasip at ang yepo naman ay 370. Kung gusto mo medyo makatipid, ay may mga prosen na binebenta, ay mabibili lamang ito ng 310 pesos bawat kilo. Samantala, nasa 220 naman yung presyo ng bawat manok at posibleng tataas pa raw ito bago December 25. Samantala, sa presyo naman ng isda, ang bangus dagupan ay pumapalo pa rin ng 240 hanggang 260. Ang bangus Bulacan naman ay 200. Ang bawat presyo at yung maliliit ay mabibili naman ng 140 to 160 pesos sa bawat kilo. Ang tilapia, yung i-deliver na wala ng buhay kuigel ay medyo mababa, nasa 120 bawat kilo. Ang galunggo, pumapalo pa rin ng 250 hanggang 260. Habang yung tamban ay hindi pa rin ito nagbabago presyo at patuloy yung kanyang pagtaas.
nasa 300 pesos na 320 yung bawat kilo. Samantala yung pusit na calamaris nasa 240 pa rin, at yung pusit lumot, yun pa rin ang patuloy na pagtaas, nasa 580 hanggang 600 yung bawat kilo. At tulingan ay 280. Yung maya-maya ay 500 hanggang 530, habang yung shrimps ay 400 hanggang 520. Batas naman yung presyo ngayon, ang talakitok mula sa dating 180. Ngayon ay puhunan pa lang, ay mabibili na ng 360 ang bawat kilo, kaya mas mataas, kaya bihira yung talakitok sa mga bentahan sa merkado. Sa presyo ng kulay, ang talong medyo bumaba na ko dahil isagana sa ani, dahil mabibili lamang ito ng 90 hanggang 110 bawat kilo. Sitaw ay nasa 100 pesos pa rin, habang yung kalabasa ay pumalo ng 40 pesos bawat kilo wala sa dating 27. Ang palaya 160, ang siling labuyo kay Angel ay nasa 600 yung pinakamaganda, habang 550 naman yung medyo hindi na gano'ng sariwa. Pero kung gagamitin ay ganun pa rin, dahil medyo parang tagote yung pagkakaiba, ay sariwa yung 600 pesos. Yung siling panigang naman ay 200 pesos bawat kilo, habang yung bell pepper 360 yung bawat kilo, at ito ay mabilis yung pagtaas, plus dating 280 taging 300. Yung patatas 160, ang carrots ay 120 pesos pa rin, habang 80 pesos yung sayote, bumaba ng 20 pesos bawat kilo. Hindi naman nagpatinag ang presyo ng kamatis, dahil nasa 200 hanggang 220 pesos pa rin bawat kilo, at yung maliliit na native na kamatis na mabibili ng 160 hanggang 180. Sa litos ay 150, habang yung repolyo ay 100 to 120, ang bawang naman ay 140, yung magandang klase ay 160, habang yung sibuyas pula 100 pesos bawat kilo. Sa presyo naman ng bigas ko, Angel, wala pa rin pagbabago yung presyo, dahil makakabili pa rin tayo ng mula 50 pesos hanggang 70 pesos bawat kilo. Walang 40? Price monitoring report. Walang 40? Akala ko may 40 na. Ang 50 pa rin yung nakikita natin naka-display. Ito yung broken. Ito yung broken rice. Broken rice pa yan, ha? Mga palengke ngayon, ito yung pinakamura. Pinakamura na bigas. Punta na lang siya ng Kadiwa. Nagbubukas yung medyo tanghali na, baka may mas mga mura pang bigas. Pero sa mga oras nitong Angel, makikita natin naka-display ay 50 pesos broken rice, at yung pinakamataas na presyo ay Mindoro rice, 70 pesos. Yan, Kuya Angel, ating price monitoring report mula pa rin dito sa maambong lugar sa Sangatan sa Caloocan. Alis 23 at 20 kinagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Dagang salamat, Edwin. Ito, ang sigurado ho tayo hindi nagtataas, ano ha? Tangerine Chocolate, ito po'y produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Natulong po ni Dr. Helen Tan yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para matulungan po ang ating mga magsasaka na magkaroon po ng alternatibong pagkakakitaan. Kaya ngayon, ang ating po mga magdiniyog, dati umaasa sa kopra, ngayon po ay mga MSMEs na nagpo-produce ng sarili nilang brand ng tsokolate, Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Ang bawat biliho natin ng Tangerine Chocolate bilang panregalo, bilang pasalubong, nagpapalakas ng loob sa ating mga magsasaka, nagpapalakas din sa ating lokal na ekonomiya. Ang sabi po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate ay mukhang lokal, looks local but taste and gawang lokal but taste and looks global. Kasi tinulungan po yan ng DTI at saka ng Department of Science and Technology. Ayan, pakiusap po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin, tanggilikin natin ang Tangerine Chocolate. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, Dr. Kim Tan, dyan po sa Lucena. Magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo? Ha? At namimiss na daw ho kayo ng mga taga Lucena. Magandang umaga, Pilipinas! Papayagan ng Simbahang Katolika ang pagsasagawa ng tradisyonal na singgang gabi o dawn masses sa labas ng simbahan, shrine o chapel. Ang kami nila Archbishop Jose Cardinal Advincula, pwedeng isagawa sa mga opisina o tanggapan ng mga pribadong kumpanya ang simbang gabi. Pero kailangan humingi muna ng permiso mula sa Archdiocese of Manila, ha?
Kasabay nito, hinikayat naman ni Adbing Kulang mga pamilyang Pilipino dumalo sa misa, buuin ang 9 na araw na simbang gabi. Magsisimula ang Novena Masses o simbang gabi tuwing December 16 hanggang December 24, habang may anticipated Mass din na nag-uumpisa naman tuwing December 15 hanggang 23. So next Monday ang start ho ng simbang gabi. Itinagay naman ni Senator Amy Marcos na siyang nasa likod ng umuugong na balitang kudita sa Senado upang palitan ang pamumuno ni Senate President Chis Escudero. Ayon kay Senator Marcos, fake news. Malisyoso ang impormasyon tungkol sa di umano'y pagkalap niya ng pirma para mapatalsik ang kasalukuyang leader ng mataas na kapulungan. Naniniwala si Senator Amy na nanggaling ang naturang impormasyon mula sa Kamara. Una nang kumalat ang issue at lumabas ang mga impormasyon na papalitan ni Senator Cynthia Villar si Senator Chis. Pero tinawanan lamang ito ni Senator Chis Escudero at pinabulaanan din ng mga senador. Magugunitang si Escudero ay naupong Senate President noong May 2024, kapalit ni dating Senate President Migs Subiri. So sabi po ng Super Ate, fake news daw po ang naturang balita. Naharang naman ang matauhan ng Bureau of Immigration sa NAIA Terminal 1 ang 2 babaeng paalis ng Pilipinas patungo ng Georgia upang maging surrogate mother. Ang unang paalam ng mga biktima sa BI, sila ay mamamasya lamang sa Georgia. Ngunit nang sumalang na sa secondary inspection ng BI, natuklasang peke ang kanilang mga dokumento dahilan upang umamin ang mga ito. Ayon sa mga biktima, nirecruit sila sa pamamagitan ng Facebook. Inalok na sa sahod ng 700,000 kada buwan sa pagiging surrogate mother. Ang paalala po ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, may tuturing na trafficking activity ang illegal surrogacy. Hawak na ng Interagency Council Against Trafficking ang 2 pasahero at sumalang din sa dagdag na investigasyon. Sana matukoy na rin kung sino po yung walang hiyang nagsasagawa ng ganyang klase ng mga illegal recruitment. Maganda umaga, Pilipinas! 5:28, oras na para tayo huwi mag-ultamayo. Ano nga bang ultamayo? Ang ultamayo po ay Lactococcus lactis strain plasma. Duman po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. At ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate po nito yung plasmacytoid dendritic cell o PDC. Ang tawag po ng mga dalubhasa dyan, yan po ay commander ng ating immune system. Kaya habang tayo po ay natutulog, na-achieve natin ang magandang tulog, nagkakaroon tayo ng sapat na pahinga sa tulong po ng ultamayo at naitataboy po ang mga toksin sa ating katawan. Yan po yung kanyang pangunahing function. Hindi po yan kwentong kutsero ha, yan po ay dumaan sa mahabang clinical trial. Available po ang ultamayo at ang ultamayo sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito ng Teoxys Health Measures. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. May naka-standby ho tayong mga medical experts dyan. Ang ultamayo ay available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero wag ho natin kalimutan, kahit po ang ultamayo ay halal certified at rehistrado sa Food and Drug Administration, yan po ay 10 food supplement. Hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 29 na makalipas sa 5 na umaga. 35 na makalipas sa 5 na umaga. Mayor Sunny Mendoza ng Talisay, Batangas. Kumusta na ho kayo, ha? Ano bang update natin dyan kay Taala? Natanaw na tanaw kasi ni Mayor Sunny mula sa bahay nila yung Taal Volcano. At magandang umaga din kay Congressman Biong Garing ng Muntinlupa. Sabi ni Mayor ni Kong Biong gusto nyo wakasan ang korupsyon, baka kayo huwing magpasya sa darating na eleksyon ng tama. At siyempre, batiin na rin natin magandang umaga si Justice Max de Leon, Congressman Ador Plato ng Bulacan. Kumusta na ho kayo, ha? Si Ambassador Harry Amping, maaga din gumigising yan. Justice Max de Leon, ha? Kumusta na po kayo? At doon sa mga nag-aabang ng clue sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Habang kayo po ay nagsha-shower gamit ang Shield Bath Soap, eto ng ating mahiwagang tunog. Ayan, 2 items po ang ating hinahanap. Yung isa medyo may karamihan. Kadalasan ginagamit ho yan sa mga opisina, sa bahay, sa basta
mga eskwelahan, sa mga estudyante, ano ha? Nagagamit nilang madalas yan, ano ha? At may kinalaman po yan sa kanilang mga paperworks. Ayan. Okay, ang inyo pong mga sagot, ipapadalo po ninyo sa 0919-282-6485. So, ang tinatamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. 2,000 ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, para mapabilang ang inyo pong mga sagot. Okay? Klaro! Maganda umaga, Pilipinas! Ma'am Dana Sandoval, magandang umaga po sa inyo, ha? Ibinasura naman ang Sandigan Bayan ng 2 ill-gotten wealth cases na kinasasangkutan na dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating First Lady Imelda Marcos, Tycoon na si Eduardo Cojanco Jr. at Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile. Kaugnay nito ng inihaing civil cases ng Presidential Commission on Good Government noong July 1987. Nagugat ng desisyon kasunod ng pag-atras ng gobyerno sa kaso matapos na nagpatuloy ang negosasyon para naman sa compromise agreement at ang nagdaang ruling ng Korte Suprema kaugnay ng issue ng Coco Levy funds. Tumutukoy ang 2 civil cases sa maling paggamit ng pondo ng Philippine Coconut Authority at Coconut Consumer Stabilization Fund. Kaugnay naman ang ikalawang civil case ng hindi tamang paggamit ng Coco Levy funds para mabili ng San Miguel Corporation o para makabili ng San Miguel Corporation shares. Binigyan din ni Senator Bongo ang pangangailangan ng legislative measure para maprotektahan ang dignidad at kapakanan ng mga Pilipino apektado ng kalamidad at mga emergency. Nagpahayag din si Senator Go ng kasiyahan sa pagpapatibay ng 2 batas na kanyang sinuportahan na naglalayong matugunan ang mga pangunahing isyong kinakaharap ng vulnerable sector ng lipunan. Ayon kay Senator Go, unti-unting nagbubungang matagal na niyang advokasya na magkaroon ng maayos at komportableng evacuation center ang ating mga kababayan na naapektuhan ng mga kalamidad at mga sakuna. Sinabi pa ni Senator Go na masaya siyang makatanggap ng balita ng isa ng ganap na batas. Ang panukalang may patutupad ng tama ang pagbibigay ng protekta sa dignidad at buhay ng mga biktima ng kalamidad. Inimok naman ang Philippine Coastwise Shipping Association ang Pangulong Bongbong Marcos na panatilihin sa posisyon sa Cebu Port Authority ang General Manager na si Francisco Comendador II. Sa sulat na ipinadala ng PCSA Chair na si Lucio Roger Lim sa Pangulo, binigyan din ito ang pagiging epektibo sa tungkulin ni Comendador mula nang maupo sa pwesto noong July 13 ng taong kasalukuyan. Gaya na lamang niya ng pagtugon ni Comendador sa iba't ibang hamon at mga suliraning kinakaharap na operasyon ng pantalan ng Cebu. Pinatataas naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang Service Recognition Incentive para sa mga public school teachers. Mula sa kasalukuyang 18,000, inatasan ng Pangulo ang Department of Budget and Management. Gayon din ang Department of Education na magtulungan para maitaas ito sa 20,000 pesos. Maayos Ito ay bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng mga kabataang Pilipino. Ang SRI ay taunang insentibong ibinibigay sa mga empleyado ng gobyerno bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon at dekalidad na serbisyo. Ikinalagod naman ni Education Secretary Sani Angara ang inisyatiba para sa pagpapataas ng moral ng mga pampublikong guro. Maganda umaga, Pilipinas! State-of-the-art Mobile Command Center ng DSWD dinala na sa Evacuation Center sa Canlaon City. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales sa Rich Bal. Angel, mula sa Regional Field Office 7 ng Department of Social Welfare and Development sa Cebu City ay dinala na ng DSWD kanilang mobile command center sa mga evacuation centers sa Canlaon City. Ito ay para magamit sa pagbibigay ng kuryente at internet sa mga residenteng inilikas dahil sa pagsabog ng Bulkang Canlaon. Kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kahapon pa nagtungo sa calamity area si DSWD Secretary Rex Gatchalian upang personal na pamunuan ang malawakang pagtugon ng gobyerno sa pangangailangan at sitwasyon ng mga evacuees sa lungsod ng Bago, lungsod ng La Carlota at sa munisipalidad ng La Castellana.
Nakapagsagawa na rin ng distribusyon ng libo-libong family food packs ang quick response team ng ahensya, katuwang ang iba't ibang LGUs ng lalawigan. Sa ngayon ay 2 regional offices ng DSWD mula sa Region 6 at Region 7 ang nagtutulong-tulong para maalalayan ang mga biktima ng Mount Canlaon eruption. Sabi ni Secretary Gatchalian, makatutulong ang state-of-the-art mobile command center hindi lamang sa pagbibigay ng power supply at internet sa mga apektadong mamamayan, kundi magagamit din ng mga lokal na pamahalaan para sa pagbibigay ng mas mabilis na komunikasyon mula sa ground patungo sa iba't ibang mga hensya sa lokal, lalo na sa national government. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Alas 5:42, huwag daw masyadong mabilis yung pahula. Dami na ngang nananalo dito. Hanggang ngayon ba naman, hindi nyo pa memoryado yung numero. Eto, 0919-282-6485. Ulitin natin ha. Ayan naman pala, naka-flash 0919-282-6485. Yan po yung ating text line. Diyan po kayong magpapadala ng inyong mga sagot. Pero kinakailangan may tamang format ha. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Ayan ha. Pero siyempre, kinakailangan galingan ho natin. Baka nakuha nyo yung tamang pagsagot pero hindi naman ho tama yung ating sagot. E di, Aladin. Maganda umaga, Pilipinas! Naghahanda na rin ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa mga paliparan ngayong panahon ng Kapaskuhan. Sana ho hindi mangyari yung January 1, biglang nagka-problema yung airport, di ba? Sasalubungin yung bagong taon mo ng perwisyo. Nagmamadali ka makabalik ng Metro Manila galing ho sa probinsya, ang sasalubong sa iyo nawalan ho ng kuryente ang airport, kaya bumigay lahat. Tapos yung pala meron lang isang palpak na nagpalit ng fuse, Anyway, ayon sa paliparan, fully operational na ang 44 na mga airport sa buong bansa. Kaya inaasahan na ho talaga nila ang pagdami ng mga pasahero mula Disyembre hanggang January 5. Kasama ho sa paghahanda ang pagkakaroon ng standby medical teams, malasakit health desk na tumutulong sa mga pasahero may problema sa kalusugan at iba pa. Pero pinakamaganda ho, magbaon ho kayo ng face mask. Kung medyo may karamdaman ho kayo, inuubo kayo, sinisipon ho kayo, para wag na ho kayo mamerwisyo pa, magkalat pa ng mikrobyo sa loob ng eroplano, mag-face mask ho kayo. Nagpatupad na rin niya ng no day off at no leave policy ang Civil Aviation Authority para sa kanilang mga kawani ng paliparan. Samantala, pinaalalahanan din ang CAAP ang mga biyahero maglaan ng hindi bababa sa 3 oras para sa international flights at 2 oras po naman sa domestic flights upang maiwasan ang pagkaantala ninyo sa inyong mga flight. Maganda umaga, Pilipinas! Pinatunayan naman ang senatorial candidate na si Luis Chavit Manong Chavit Singson na wala pa sa bokabularyo niya ang magretiro at tuloy-tuloy lamang sa pagbibigay ng public service at pagtulong sa mga nangangailangan. Noong nakarang linggo, pinakita ni Manong Chavit ang walang sawang dedikasyon upang mapaunlad ang buhay ng mga Pinoy. Sinimulan nito ang pakikipagpulong sa mga LGU, mga stakeholder ng public transport sector at mga dating kasamahan sa larangan ng public service. Noong December 3 naman, dumalo si Manong Chavit sa Philippine Councilors League National Assembly kung saan nakasalamuhan niya ang kanyang mga dating kasamahan noong nagsilbi siyang presidente nito. Kaya't may tuturing daw niya ito na isang homecoming. Ibinahagi din ito ang kanyang mga plataforma na karamihan ay sinimula ng ipinatupad sa bayan ng Narbacan. Yan po ay sa Ilocos Sur. Noong December 4 naman, dumalo din si Manong Chavit sa Vibe 1 Manila sa Mall of Asia Arena para sa concert headline ng international star na si Akon at nag-feature din ng Ilocano rapper na si Esmil na nag-shoutout sa kanya at inilapit sa publiko ang kanyang kandidatura para sa Senado. Nagtungo rin si Singson sa Roa City kung saan nakipagpulong sa mga local stakeholders, kabilang si dating Senator Marojas, upang talakayin ang kanyang mga programa at adhikain na makatulong hindi lamang sa Roa City kundi sa buong Kabisayaan. Yan sipag ni Manong Chavit. Maganda umaga, Pilipinas! 46 na makalipas ang alas 5 ng umaga.
Impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 49 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ito yung mga dapat na tandaan sa papalapit na Kapaskuhan ayon po sa Department of Health. Ito. TED. Yan, TED. Paalala po ito ng Department of Health upang mapanatiling maging malusog ngayong panahon ng handaan. Ayon kay Assistant Secretary Albert Domingo, ang spokesperson ng Department of Health, ang ibig sabihin po ng TI, tamang pagkain ang kainin. Tamang pagkain ang kainin, iwasan ang maalat, matatamis at matatabang ulam. Ibig sabihin, tingnan nyo na lang ho yung mga handa. Iwasan daw yung maalat. Iwasan yung matatamis. Iwasan yung matatabang ulam. Di nyo ba yung lechon? Tingnan nyo lang. Hindi, ano ho yan will ho yan Pagka talagang ayaw nyo, po pwede kahit paanong dot-dot ang gawin sa inyong pagmumukha yan. Pag ayaw mo talaga, ayaw mo, di ba? Pero kung talaga hindi malabanan, tikim ka konti. Wag na. Yan, tikim ng konti, mapaparami yan. Yung naman, exercise. Ayan. Kinakailangan mag-exercise. O panatiling aktibo ang ating katawan. At yung D naman, disiplina. Ayan, tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan, yan daw po ang ating dapat gawin. Ito yung ibig sabihin nun, Manong, no? Tamang pagkain, ibig sabihin, yung mga pagkaing yung mga pagkaing maalat, matamis at mataba. Medyo iwas-iwasan muna natin yun or bawas-bawasan. Mas maganda kung yung ating pinggan ay parang pinggang Pinoy na ang kalahati ay prutas at gulay, ang isang kapat lamang ang kanin at carbohydrates or pansit. Tapos yung isa pang kapat ang karne. Ngayon, yung letter E naman, since marami nga tayong kinakain sa panahon na ito, wag nating kalimutan, galaw-galaw para hindi maagang pumanaw. Ehersisyo ang ibig sabihin ng letter E. And then finally, yung letter D po, yung sinasabi nating disiplina sa katawan. Magandang umaga, Pilipinas! At dahil sa payong yan ho ng Department of Health, may pakiusap po ako sa mga magpapadala ho ng mga kung ano-anong mga regalo, pagkain, Huwag na ho ninyong ituloy yan, ha? Huwag na kayong magpadala ng lechon, ng hamon, ng kung ano-anong mga kakanin sa bahay, ha? Please, huwag na. Cash na lang. Halo, hindi ako papayat, no? Hindi ako papayat. Hindi ako tataba nun. Hindi titindi yung problema ng aking, ng aking paa, ha? Ayan, ha? Huwag kang mag-alala, Malo. I will share you the blessings, ha? Huwag na kayong magpadala ng lechon. Cash na lang, pwede ho bayad Gcash. At ngayon, kung magpapadala ho kayo ng iba, papadala naman ninyo via courier, huwag kong yung mag-alala. Yung resibo, ibibigay ko kay Malo. Yun ang share niya. At sa mga inaanak ko, hindi na uso ngayon ang bigayan sa inyo ng regalo, ha? Dapat kayo na nagbibigay ng regalo kay Ninong. Sabi nila, lang yan Ninong to. Hindi nga namin nakakita sa mahigit 1 dekada. Pagkatapos ngayon, tayo nang didilihin dyan. Bibigyan ko kayo ng prayers, ha? Posibleng lahar mula sa Bulkang Kanlaon, pinaghahandaan ng NDRRMC. Detalye mula kay Edniel Paro sa RH52. Edniel. Kuya Angel, pinangangabahan tumagas ang lahar mula sa nag-aalborotong Bulkang Kanlaon. Ito ay matapos umulan ng malakas sa katimugang bahagi ng bulkan sa Negros Island mula kahapon, araw pa ng Martes. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Chidoro, chairman ng NDRRMC, nagsagawa na ng scenario building ang mga opisyal sa Campo Aguinaldo para matukoy yung gagawin sakaling mangyari ang kinatatakutan. Gayon din, inalerto ang mga lokal na pamahalaang i-monitor ang sitwasyon sa mga downstream barangays. Launa nang naapektuhan ng Pyroclastic Density Current o PDC mula kasi ng explosive eruption itong Anuebe. Hindi lamang abo kundi PDCs na ang nakikita sa ilang komunidad sa southeastern side ng bulkan. Sa target na 54,000 mailikas, humigit kumulang 11,000 pa lamang din ang na-evacuate palayo sa 6-kilometer danger zone kasunod ng pagtaas ng alert level 3. Lalo na sa mga bayan ng La Castellana sa Negros Occidental at Canlaon sa Negros Oriental. Ito si Edniel Porrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Edniel Porrosa. Samantala,
Oh, eto naman ha. Asahan ang tasingil ng kuryente ngayong Disyembre. Ayun naman, matatapos na lang yung mga pagbabalita natin. Habol nyo pa itong pangit na balita. No choice na sige, basahin natin. Ito ay matapos sa prumahan ang 0.10 per kilowatt hour na dagdag singil para sa pagmahal ng generation charge at 18 centavos naman per kilowatt hour. Dahil dito, ang ibig sabihin daw ho niyan, ang translation niyan sa ating billing, 21 pesos ang ipapatong sa mga tahanang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour para sa franchise area ng Manila Electric Company o Meralco. Ayan, may dagdag na 21 pesos na po ang ipapataw sa mga gumagamit ng 200 kilowatt hour na konsumo ng kuryente. Mas mataas siyempre yung singil. Doon sa mga gumagamit ng aircon, i-fix nyo yan sa 22, 23, 24. Ayan, ha? Ganyan ho para hindi na ho masyadong tumaas ang kuryente. Ano, ha? At para ho naman sa mga suki natin dyan po sa Binangonan Rizal, tuloy pa rin ho sa atin ho yung alok sa atin ng St. Monique Balay. Yung pong most prestigious project ngayon dyan sa Binangonan Rizal, ang St. Monique Balay. Makikita ho ninyo yung kanilang model townhouse dyan, yung Bianca. 2-story house ho yan na may balcony at may 2 hanggang 3 bedrooms. Kaya pagkagising ho ninyo, gusto ho ninyo ng malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin para pampaganda ng mood. Yan ho, makikita ho ninyo sa mga bahay ho ng St. Monique Balay dyan po sa Binangonan Rizal. Pwede ho nyo ma-avail through pag-ibig financing at less than 20,000 pesos a month, payable in 30 years. Tawag na ho kayo sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. Ulitin natin na 0917-719-7908. Yan po ang St. Monique Balay, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan Rizal. Sige. Tuloy tayo sa mga balita. Uy, hala, salungat sa inaasahan. Na mataas ang kita na ngayong holiday season, palugi ng palugi ang negosyo ng mga nagtataksi sa Metro Manila. Malaking dahilan nito ang sakit sa bulsa na dala ng ikatlong sunod na linggong pagtataas ng presyo ng gasolina. Ayon sa ilang nakapanayam ng DZRH sa mga driver sa Mandaluyong, aabot na sa 1,000 ang nawawala sa kanilang kita dahil po sa pinakahuling 40 centimos na increase sa gasolina. Ayon po sa mga driver, naglalaro lamang sa 500 hanggang 600 pesos ang nauuwi nila kada araw dahil na rin sa kakompetensya nilang Transport Network Vehicle Services o mga TNVS. 1,600 lang kasi kahapon. Kasi medyo tumaas ang gasolina ngayon. Ay ngayon nagtataas pa. Wala na kami kinikita. Tataas naman ang gasolina. Kikitain mo, nabot na sa gas. Diba? Magkano na nawala sa inyo, sir? 3 linggo na? Oo. Malaki na rin, 3 linggo na. Buti sana kung maraming pasahero, walang problema. Pero wag ho rin pa rin namimili ng pasahero. Actually, hindi naman talaga sila namimili. Hindi, meron na talaga namimili. Huwag mo nang dipensan. Napapaaway nga ako minsan eh. Pero ako, pagka pumarap at ayaw ko isakay, sabi, matraffic ko dyan. Okay lang, bahala ka. Sinong nawalan, laki ko pa naman mag-tip, 20. Magandang umaga, Pilipinas! 2x2 at ACS Balita, susunod na pagtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yung pong ating paalala sa inyo sa tuwi-tuwi na at ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay Dalai Lama. Ang sabi po ng Dalai Lama, a spoon cannot taste the food it carries. Likewise, a foolish man cannot understand the wise man's wisdom even if he associates with a sage. O isa daw pong philosopher. Paano po? 2x2, susunod na in just a while. 1 minuto na lamang, ACS na umaga. Magandang umaga, Pilipinas!